Ang papel po ng Department of Agriculture in terms of providing climate information ay kami po ang nag-collaborate and nagpo-produce ng mga information related to agriculture. So yung information about the climate ay tinatranslate namin ito, and then inaakma namin ito, yung mga information na ito, sa mga different farming activities ng, kunyari, ng lalawigan ng Isabela. So kung ang climate ay may adverse effect sa mga farming activities, yun po, ini-emphasize namin yung mga activities na akma sa present climate conditions. And then aside from collaborating with other agencies like Pag-asa, may role din kaming i-disseminate ito sa mga local government units, especially sa ating mga municipal agriculturists and agricultural extension workers, kasi sila po yung ating extension arm ng Department of Agriculture. Kasi nga po ang national agency ay ang kanyang extension arm ay ang mga local municipal agriculturists. So sila po yung aming katuwang sa pag-disseminate po ng atong mga climate information services. Initially, ang aming climate information ay kinukuha namin ito sa Pag-asa, no, in collaboration with DOST Pag-asa. And then noong 2017 yata yun, pa lang siya, yung Excel file. So kada local government, munisipyo, ginagawa namin siya ng tabular rainfall data, temperature data, and then binabangga namin ito sa different farming practices ng specific LGU. So yun po, very crude yung aming pag-disseminate noon. Kaya minabuti ng Department of Agriculture through the AMIA project, yung Adaptation and Mitigation Initiative in Agriculture, na gumawa ng isang electronic portal o web-based to answer yung ease of doing business na trust din ng Department of Agriculture. So yun, napadali yung paggawa ng information. And then yung AMIA project din po kasi ay may mga pilot areas muna siya na ginawa. Yung kanilang, or yung aming AMIA village na tinatawag. So since pilot siya, may mga different AMIA villages na na-establish on each province. So dito sa Isabela, meron tayo sa Santa Victoria, Ilagan, Isabela, and sa Lukban, Benito Soliben. So sila po yung mga naging initial recipient ng aming climate information systems. So maganda naman po yung naging resulta, nagiging informed yung ating mga farmers doon sa ating mga AMIA villages, and then nakakapag-adapt sila sa kanilang mga farming practices, and nagiging ready sila sa anumang severe weather disturbances na pumapasok sa kanilang community. Ang una kong nakikita yung yung pagbaba ng information sa mga different farmers down to the field. Kasi siyempre yung mga farmers, hindi naman sila ganoon ka knowledgeable sa mga sa terms ng weather, mga terminologies ng weather. So yun po, nahirapan yung ating mga agricultural extension workers na ipaunawa yung yung mga terminologies ng, kunyari, Pag-asa, kung rainy ba or sunny, mga ganun. Kasi yun nga po, yung terminologies ay medyo scientific. So isa yun sa isang challenge. And then on the institutional side,
nahirapan din pa rin po kaming makipag-coordinate sa different agencies like yung ating crop protection centers, yung mga expert kasi nila about kunyari kung ano yung effect ng drought or effect ng excessive rainfall na medyo maapektuhan yung kanilang crops in terms of pests and diseases kasi eh. So, dun kami nahihirapan din sa technical aspect ng pests and diseases. So, dun pa kami medyo weak dun sa aming and then sa capability building naman, so yun nga, nak-mention ko na sa una, yung mga ibang agricultural extension workers, hindi rin sila gaano knowledgeable in terms of extension work on climate information. So yun po yung mga nakita kong challenges. Yun nga, isa is training ng ating mga agricultural extension workers. Siguro through yung ating training institute, Agricultural Training Institute, yung ATI, tapping various subject matter experts. So yun sana po ang isang nakikitang solution on that. Like expert on crop protection, pest management, mga ganun po. And then dun sa terminologies ng weather or climate, tapping the expertise of DOST Pag-asa. We all know that Cagayan Valley is number 2 in the nation, in the country, in terms of rice production. And also number 1 in corn production sa nationwide. And then, looking at Cagayan Valley, Isabela ang pinakamalaki ng agricultural area. So, meaning, dito, the bulk of production ay galing sa Isabela. And through yung kanilang mga local chief executives, starting from the governor and most of the mayors, ang kanilang focus talaga is agriculture pa rin. Since Isabela is predominantly agriculture. So yun po yung importance ng Isabela. Kaya dito rin po focus ang Department of Agriculture sa mga kanilang mga interventions, and isa dun yung climate information system. Isa yung, since ang trend na ngayon is digital information, kalamihan pa rin sa ating mga localities ay hindi pa naabot ng internet access. So isang problem din po yun yung information, ICT infrastructure. So may mga remote areas pa rin na hindi naaabot ng internet access. So consequently, yung information hindi pa rin naaabot naabot para sa kanila yung information. Meron akong mga naiisip na possible naman or possible yung mga existing na technologies natin na mayroon. For example, yung satellite internet, like yung meron na pumasok sa ating Starlink na satellite based ang kanilang information distribution. And isa pang, pero ang challenge doon is yung power source naman, pero hindi naman problema yung power source kasi may mga na tayo, malalaking power generation mobile na. Kunyari, malalaking generator set, or maybe yung renewable energy like solar powered yung source ng ating pag-power ng Starlink internet service. So possible naman ma-operationalize or ma-solve yung nakita kong problema na yun to those technologies.
As of now, ang Department of Agriculture ay going to ano na rin siya, digital agriculture. So may nasa phase na kami ng technology demonstration. So may mga research outreach stations kami every province, like ang Cagayan Valley Research Station dito sa Isabela, Southern Cagayan. So nag-showcase na ng mga different technologies on that aspect, digital agriculture, showcasing renewable energy to for farm management, and also pwede na rin isabay yung internet access doon. So ganun, renewable energy, mechanization, and then irrigation, and then to those technologies pwedeng mapagana na rin ng automation yung kanilang mga different farming activities. So yun po, integrating all those interventions, and then by use of one technology, yung Internet of Things, pwede pong mapadali yung farm operation. At the same time, using that climate information, ma-automate yung mga different settings ng irrigation, ng mechanization. Ganun po yung currently ginagawa ng aming mga research outreach stations na. So, sino-showcase na ito, and then open naman ito sa mga different local government units to see and to replicate. Ganun po. So, nasa technology demonstration po ang ginagawa po ng Department of Agriculture.